Let's go. Good morning po sa inyong lahat sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning po. Welcome po sa Tabsung Viewpoint. So, ang topic po natin ngayon is ano ang people empowerment through voters education. So, mahalaga po itong topic na to na pag-uusapan natin kasi papasok ngayon yung tinatawag nating midterm election, which is ngayong 2025. So, nag-i-start na po tayo ng campaign period para sa local or dun sa national level po natin, yung mga congressman natin, mayor, councilor, and then senator, ganyan, tsaka yung tinatawag natin party list. So, campaign period na po ngayon. So mahalaga po na magkaroon tayo ng tinatawag na people empowerments. So paano ba natin ibabalik yung napaka-importanting rights ng ating mga botante na nagaganap lang tuwing election. So napaka-importante po na wag nating sayangin itong karapatan na to kasi itong karapatan na po na ito ay ito yung magdadala sa atin sa pag-unlad ng bayan, kaayusan at saka pagiging maunlad na lipunan. So napaka-importante po natin na i-empower po natin yung mga voters sa pamamagitan po ng tinatawag nating voters education. Kasi nga napapansin po natin na lately dahil sa paglagana po ng tinatawag nating fake news, disinformation at saka yung tinatawag na false narrative, ito pong kapangyarihan or rights ng ating mga botante is parang nawawalang saysay dahil nga po sa paglaganap ng tinatawag nating fake news, disinformation at saka false narrative. So napaka-importante po na yung ating mga voters ay magkaroon tayo ng tinatawag na tamang pagpili. Okay? Dapat alam natin kung paano natin pipiliin yung deserving na kandidato. So napaka-importante po nun. And syempre, dahil this coming month po ay magkakaroon na ng election, so bigyan natin ng tamang kaalaman yung ating mga voters kung paano yung tamang pagboto. So napapansin po kasi natin yan every election na lang, wala tayong naririnig na ibang slogan, especially sa mga mainstream media, kundi yung tinatawag na vote wisely para daw sa future. Pero hindi naman nila dinidetermine kung ano yung mga katangian na dapat ay meron yung kandidato na tumatakbo sa kanilang position. So napaka-importante po na ituro natin sa ating mga kapwa natin voters na hindi lang po basta ganun-ganun na lang yung pagboto. Kinakailangan po nating suriing mabuti yung kakayanan ng isang kandidato at the same time yung kanyang abilidad. Yung kakayanan sa abilidad parehas lang po yun, pero napaka-importante po yung kakayahan kasi marami po sa atin na kandidato na nahahalal na hindi naman siya deserving na manalo. Ibig sabihin nanalo lang po siya dahil popular yung kanyang pangalan or sikat siya, pero yung katangian ng isang magaling na leader at mahusay, matalino, wala po yun. So yun ang napaka-importante nating baguhin sa kaisipan ng ating mga kapwa voters. Okay? Hindi lang po kasi basta tayo dapat naghahalal ng kandidato nang wala tayong pinagbabatayan kung bakit natin inihalal yon or pinili natin na iluklok. So napaka-importante po na every time pipili tayo ng kandidato is masusi nating pinag-aralan yung kanyang abilidad, educational backgrounds, yung advocacy niya, ano ba yung advocacy niya, at saka siya ba ay tumatayo sa rule of law, siya ba ay kumakampi sa kapwa politician, which is yun pa ang pinaka masaklap
na na realidad ngayon na ang mga politician po ngayon mas pina-priority nila yung kanilang kapwa politician sa halip na yung batas, yung pagpapairal ng batas at saka yung kung ano yung tamang gawin, yung dapat i-priority nila yung kapakanan ng taong bayan, kapakanan ng bayan at saka loyalty sa constitution. Napaka-importante po yun. Dapat po wala sa kanilang advocacy na magprotekta sa kapwa politician at nakikita na po natin yung epekto niyan, yung pagpoprotekta sa kapwa politician. Nagkakagulo po tayo. Ibig sabihin, yung mga leaders na inihalal natin, mas pinipili nila magkagulo ang taong bayan sa halip na sundin nila yung batas. So napaka-importante po na yung ating mga ihahalal ay ang loyalty ay nasa constitution, nasa flag natin at saka nasa taong bayan at saka yung advocacy niya nasa kinabukasan ng bansa. Kasi po pag ganun po ang ating inihalal na elected official, mas masisiguro po natin na yung ating future ng bansa natin ay magiging maayos. Ngayon ang tanong lang po diyan, isang politician lang po yung ganun na may ganung katangian. So dapat po, since ang legislative natin is binubuo ng maraming kandidato at syempre ang majority ang nasusunod kasi tayo po ay democratic country. So majority rules po dito. Ibig sabihin, dapat ang mga botante po makapili ng mas maraming politician na may ganung katangian. Na pare-parehas sila ng advocacy at pina-priority nila yung future ng ating bansa, yung katahimikan, kapayapaan at yung pagkakaisa. Dapat po wag nating ihahalal yung mga politician na nakatuon sa pagprotekta sa kapwa politician. So maling-mali po kasi yun Doon po nag-uumpisa yung problema pagka ang isang inihalal na politician is hindi ini-ignore niya yung rule of law, yung batas at nagsaside siya sa kapwa politician para in the future pangalagaan nila yung career. Ibig sabihin mag-continuous yung kanilang pagkapanalo. So doon po nag-uumpisa yung tinatawag nating pagkagahaman sa power, which is yun dapat po ang maintindihan ng taong bayan or ng mga botante na pag po ang isang politician ay naghahaman sa power, doon po nag-uumpisa yung stagnant ng ating ekonomiya kasi hindi na po priority ng mga ganong politician ang pag-unlad, kundi ang priority na nila is yung kanilang career sa pagiging politician. So yun dapat po yung mga ini-eliminate natin. Ang tawag po nila dyan is traditional politician. So ibig sabihin, yung po traditional politician nagkukulang po sa pananaw po nating mga ordinaryong Pilipino, nagkukulang po sila dun sa innovative idea kung paano uunlad yung bansa natin. So mas maganda po talaga na meron tayong mga inihahalal na may mga bagong idea kung paano nila pauunladin ang ating bansa. At saka dapat po unang-una nating titingnan yung tinatawag na qualification. Qualified ba yung ating inihahalal na kandidato sa kanilang position? So napaka-importante yan. Dapat po matalino, maganda yung background, educational background at saka yung mga politician na walang bahid ng korupsyon. Makikita naman po natin yan Ang nakakalungkot nga lang po dito sa atin, may mga cases or may mga bahid na ng korupsyon inihahalal pa rin natin. So doon po natin makikita yung kaalaman ng isang botante. Yung education ng botante is masyadong mababa ang antas. So yun po ang layunin ng ating channel dito is i-equip natin yung ating botante para sa tamang pagpili ng deserving na kandidato. So yun po yung ating advocacy dito kasi once na nakapaghalal po tayo ng deserving na kandidato at majority po ng naihalal natin ay may the same na advocacy, yung pag-unlad ng bansa at pagkakaisa,
nakakasiguro po tayo na may maganda tayong future sa hinaharap. Voters education through empowerment ng ating mga kababayan. Yung tinatawag na people's empowerment through voter education. Kasi yun lang po ang nakikita nating paraan para mabago natin yung sistema ng ng gobyerno natin sa pamamagitan ng paghalal ng deserving na leader ng ating bansa. So wala po tayo ditong pinopromote na kahit sinong kandidato. Ang importante po dito sa atin is yung mga botante magkaroon ng tamang idea kung paano tayo pipili, kikilatis ng karapat-dapat na kandidato na ihahalal natin. Hindi po base ito sa kanilang apelyido or partido na kinakasaniban. Ito po ay sa yung genuine, dapat matuto tayong magkilatis ng yung hindi tayo parang nabubudol or yung nabibiktima lang tayo ng false narrative at saka fake information na naglipa na ngayon sa social media. So dapat po lahat ng mga botante meron tayong tinatawag na step by step guidelines kung paano tayo pipili at ano yung mga tinitingnan nating criteria sa pagpili ng deserving na kandidato. Kasi marami po ako nakikita na pag chinek natin yung kanilang background, ang gaganda ng mga background, pero dahil hindi sila sikat, hindi naririnig yung kanilang advocacy, nasasayang po yung opportunity na may maganda silang idea pero hindi natin binoboto. At ang mga binoboto natin is yung mga I'm sorry to say pero hindi talaga deserving na manalo. Ibig sabihin wala siyang kakayahan based on sa kanilang educational background, yung personal achievement, kung ano yung mga na-achieve nila, napaka-importante po niyan. So, yun po ang topic natin ngayon at see you sa next episode natin. And yun po ang topic natin. Maraming salamat at peace.